why, kung bakit merong rescue operation para dun sa mag-ina. Because meron pong proper complaint sa BAW CD. Ang BAW CD kasi is yan po yung super meticuloso sila. Talagang, actually, maganda rin naman talaga ang BAW CD para sa mga women's and protection. Okay? Kasi ang BAW CD, yun yung mga violence against women's, ganon. O yun, ibig sabihin, yung mga babaeng naaapi, na inaabuso ng sino mang tao. Okay? And this is the case kung bakit na-rescue si Annalyn Batelier sa bahay dahil dun sa complaint. Okay? Na, of course, kailangan din itong patutunayan ng poster parents ni Annalyn. Ang poster parents kasi ni Annalyn, it happens to be the management of Juban David Production. Okay? Huwag na po tayo dito mag-away-away. Ayan, nalilalamon ako ng emosyon. Okay? Huwag na po tayo dito magbangayan. Huwag na po tayo dito magtali-talinuhan. Huwag na po din tayo dito magmagaling-galingan. At huwag na po tayo dito mag-insinuate o magpuprovoke ng isang away o isang salita na alam natin tayo rin naman ang masasaktan. At kung sino talagang higit masasaktan dito sa pag-aaway ng mga mommies, anti-mommies, pro-Juban, sa totoo lang ang subject. Okay? Si Annalyn lang yung naiipit sa lahat ng away ninyo. To be honest. Nakakalungkot kasi ang operation is a legit operation. Legit po talaga siya. Okay? So since nga si Annalyn inadala na talaga ng NBI at dinala siya sa kustodiya ng facilities na yung mga social welfare. Okay? Yun. Dahil siguro, dahil legit nga yung operation, may nag-complain, may nagreklamo. So dapat to meron tayong due process, meron tayong legal process na gagawin. Kaya po ako nag-rescue kay Juban, nag-assign po ako ng lawyers kay Juban para alam mo yon, para lahat ng mga legal matters makukorek at mapunta sa maaayos na paraan. Okay? Ngayon, alam mo yung grupo ng mommies versus mommies, 'di ba? Anti-Juban versus pro-Juban. Ang subject dito si Annalyn Batelier, nakakaawa yung bata. Sabi nga natin, si Annalyn, medyo may kakulangan sa knowledge dahil hindi nga naman siya nakapag-graduate at hindi man siya na-expose ng katulad ng na-expose ng mga Magic Boys, di ba? Nakakaawa dito yung bata kasi hindi siya aware sa pangyayari na may mga ganito palang legal matters. Okay? Nasa pangangalaga siya ni Juban na hindi naman lahat ng tao pala inatutuwa na inaalagaan si Juban. Kaya nga may proper complaint. But paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ang nasasaktan dito, who is in very pain, okay? Who is in very traumatic experience. Hindi ko sinasabing tama o mali yung ginagawa ng mga taong nag-complain, but ang nakakaramdam ng traumatized dito o traumatic experience dito is si Annalyn Batelier. Dahil like I said, hindi naman siya ganoon katalino katulad ng mga utak ninyong mga nag-complain. Na matatalino kasi kayo eh. 'Di ba? If you were in the shoes of Annalyn, I don't know kung anong meron kayo. 'Di ba? Na sana hindi na lang sana ito umabot sa ganitong sitwasyon na magkakaroon pa ng operation, pipilitin pa ng dadalhin si Annalyn sa isang kustodiya, sa isang agency na namahala ng mga ganong batas-batas. Na pwede naman sanang dadaan mo na sa barangay kasi parang hindi, correct me ha if I'm wrong, kung panghaharas ba yung ginagawa nyo sa bata,
O pang-aapi ba to sa karapatan ni Juban? O gusto nyo lang talagang i-exercise yung power nyo na gusto nyo iparamdam nyo kay Juban niya that you are the most powerful compared to Juban? And it's not that easy. Hindi yan ganun kadali. At again, gusto nyong iparamdam kay Juban na mas magaling kayo, pero ang naiipit pa rin dito, si Annalyn pa rin. Di ba? Si Annalyn Batalier pa rin. Hindi natin sinasabi ngayon si Annalyn na naghihirap kasi nasa magandang facilities siya na hindi naman nila pababayaan talaga yung bata. At hindi naman nila pababayaan siguro yung anak ni Annalyn kasi legit po yung facilities ni Annalyn na napuntahan kung saan ini-endorse po ng Bausi si Annalyn. But we have a legal procedure. Kailangan nating dumaan talaga sa masususing paraan kung paano natin mare-rescue si Annalyn with legal action. Kasi nasa legit po yung operation It was not illegal. It's a legal procedure yung pag-rescue ni Annalyn. Merong proper complaint. Okay? At sana kayong nag-complain, iniisip nyo sana yung consequences na nangyayari ngayon, na pwede naman sanang daanin nyo doon sa mababa mo ng agency like barangay captain, di ba? Or kumuha na lang sana muna, nag-demand letter lang muna sana kayo kay Juban, or nag-set na lang sana kayo ng isang meeting na may lawyer si Juban, may lawyer kayo, para sana hindi dito nasasaktan yung tao. Di ba? Di ba? That sana ngayon yung bata, o we call it hindi bata kasi nga may edad, may nasa tamang edad na si Annalyn, 24 years old na siya, may anak siya. Kung tutuusin naman talaga si Annalyn kasi nasa tamang edad na siya. May anak na siya. But according to the lawyer, yung IQ test kasi ni Annalyn is below level nung mga IQ natin. Na hindi, yung IQ ni Annalyn, hindi siya IQ nung pang 24 years old. Kailangan niya talaga ng parental guidance, kailangan niya talaga ng formal training at educational attainment na kailangan mo siyang turuan. Kasi biglang sikat yung bata Biglang pinag-agawa ng mga mommies, biglang galing sa kabilang lab team, napunta dito sa LDG lab team kay Mac Morales. It happens to be ito, nakialam na ako, napasok na po ako Na supposed to be, hindi naman dapat ako makikialam dyan. Okay? Nakakaano lang, kasi wala pa kaming 3 months na mag-collab. Ang daming nangyayari. Ang daming so much experience yung nangyayari sa amin. Struggle yung buhay, roller coaster yung lab team. Hiwalay, balik, hiwalay, balik. Because, hindi pa nga ganun katibay yung pundasyon namin ng Juban at saka yung LDG. But at the end of the day, nagkakasundo kami, nag-meet kami halfway na inaayos namin. Kasi because sa daming nagmamahal ng mamis, sa daming nagmamahal ng mga tao kay Annalyn Batalier, which we don't know, and we don't know everyone kung bakit mahal nga natin yung bata. Maybe because kahit ganyan yung kalagayan niya, kahit less mentality siya, hindi ko naman sinabing hindi siya wala siyang knowledge, less lang po, less. Dahil nga itong bata galing sa lansangan, nakikibakan, lumalaban sa buhay para mabuhay, tapos na-adapt ng unang community, na-adapt ni Juban, tapos I think si Juban meron na rin naman siyang natutunan sa pangyayari. But sana, nasa legal matters na yung kaso ni Annalyn. Ang tangi lang natin mga mamis, sa lahat po na nagmamahal ng mamis na sana, ipagdasal po natin na yung proseso natin kay Annalyn at mapabilis para makapagtrabaho na yung bata, makapagtrabaho na yung tao, kasi I'm sure yung Annalyn Batalier ngayon, traumatized yun. Una, rescued right away na wala namang abiso yon. So, trauma yun Di ba na parang, bakit ako kukunin? Bakit ako i-isolate kay Papa Juban? Anong kaso? Anong kasalanan? Tapos, natutulog na siya 3 nights. Ang katabilan niya doon, kayakap niya doon, anak niya mag-isa.
sana hindi nilayo sa kanya yung anak niya. Kasi doon siya huhugot ng lakas. Lahat naman tayo, ang pinaghuhugutan natin, lakas, anak, mga anak, mga anak. Kahit ako, I'm a single dad, nanay, tatay ako, hindi man biological kids ako, pero kaya ako nagtrabaho, lumalaban, at gumigising sa araw-araw kung hanap buhay dahil ang pinanghuhugutan ko yung mga anak ko. Diba? Ang lahat tayo. Diba? Now, yung mga mommies na nag-complain kay Annalyn, kung talaga naman siguro, sabi nila, mayaman daw yung nag-complain, at kayang bilhan ng kotse, kaya nang bilhan ng bahay, paaralin si Annalyn pato at ibigay ang magandang kinabukasan. And that's good. Thank you. Tama naman din yon. Kung may plano pala kayong ganyan, sana dinaan nyo na lang sana sa usaping maayos o sana kumonsulta na lang sana kayo ng expert na abogado na sulatan si Juban, mag-meet halfway, mag-uusap. Ito ang gusto namin. 'Di ba? Doon naman sa mga mommies na sinisisi nyo si Juban sa pangyayari at doon naman sa mga mommy na tuwang-tuwa sila na wala na si Annalyn sa kay Juban. Sana nga tama kayo. Sana nga hindi kayo inuusig ng konsensya nyo. Di ba? At doon naman sa mga mommies na talagang heartily suportado si Annalyn at sobrang mahal na mahal si Annalyn unconditionally. Ipagpatuloy po natin ang pagdasal at ipagpatuloy natin yung laban natin, yung katarungan natin na sana papanigan tayo ng korte, papanigan tayo ng DSWD na si Annalyn bibigyan pa ng laya na magtatrabaho at ibigay sana yung tamang proseso na kung may pagkakamali man si Juban, pwede naman natin isa-isahin ibigay natin sa kanya. Kasi kung si Juban may pagkakamali sa management ni Annalyn Batalier, hindi yan tatagal ng 5 taon, 3 taon. Daga nga, pusa, tumatakas pag pinapalo ng boss Diba? Diba? Puaso nga, pag hindi mo pinakain, lalayasan ka Yung tao pa kaya, kahit may ano na nakabukas naman ng pintuan lagi, anytime, anywhere, any day, pwedeng takasan ni Annalyn si Juban. Di ba? Hindi man ma-provide ngayon agad-agad yung mga proper documents ni Juban, being a poster parents na Annalyn Batalier. But he was guided. He was guided by my lawyer and his lawyer. Okay, kukuha din naman siya ng sarili ng lawyer. So now yung lawyer ko muna. But he was guided in a proper way. Ngayon, hindi man natin mapalabas agad-agad yung ang isang Annalyn na minamahal natin. But please continue praying na sana yung bigyan siya ng guidance ni Lord na hindi siya malito, walang magsusulsul sa kanya. Dapat ang lumalabas sa bibig niya galing sa puso at maintindihan po yun ng mga officers. Yun lang yung tangi nating matutulong ngayon. Ang pagdadasal kay Annalyn dahil iisa lang naman ang pakay at purpose natin ditong lahat na matulungan tong bata na agad-agad makapagtrabaho. Kasi hindi ngayon normal sa buhay niya na nakukulong lang siya sa isang facilities na wala siyang freedom to explore. Sanay siyang kumakanta sa gabi, nagsising-along, nag-video okay. Sanay siyang nagti-TikTok, sanay siyang nagbablog with Papa Juban, sanay siyang magpakilig with Mac Morales, and biglang right away, huminto ang mundo niya. Iba yun super sakit yun sa kalooban. At pag natutulog yun sa gabi, nag-iisip yun kung nasaan na kaya si Papa Juban. Nasaan na kaya si Tito Lito? Pinabayaan na kaya ko? Diba? Bullshit kasi yung mga taong bashers no? Ngayon yung mga nagko-complain kung hinahanapan ng proper compensation o proper nakita. Pwede nyo naman pong questionin si Juban sana, hindi na lang sana dinaan sa NBI.
'Di ba? Hindi na lang sana dumating sa ganun eh. Dahil sabi ko nga, kung si Juban ay napakasalbahing tao, maybe si Juban sa bunganga lang eh. But yung gesture ni Juban, yung pag-aalaga siguro niya sa mag-ina as a father, maybe hindi siya nagkukulang dun eh.